Samantala, meron namang panawagan ng simbahang Katoliko upang ganap ng matuldukan ang vote buying sa darating na midterm election. Alamin natin ang kabuuang detalye sa report ni Dina Pagibitan. Dinaan sa isang misa sa St. Peter's Church ang panawagang Say No to Vote Buying, alinsunod sa nalalapit na eleksyon 2013. Kaisa raw ang simbahang Katoliko sa pakikipaglaban sa mga kandidatong nais gamitin ang yaman o pera para manalo sa halalan. Napakagastos ang nangyayari sa halalan. Milyon-milyon ang nagagastos. Kaya sabi nila, maganda itong initiative na to, sana lang daw ay sundin daw ng mga kalaban nila at ng mga iba pang mga kandidato. Dumalo, nanumpa at lumagda naman ang ilang kandidato sa tinawag na covenant upang ipahatid ang mariing na pagtutol nila sa vote buying. Ayon sa simbahan, kasama sila ng mga kandidato sa kanilang adhikain kung laman nito ay malinis na layunin. This is part of our campaign of clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful election. So this is the main campaign for PPCRV. Hindi na lang raw retail ang pagbili sa boto ngayon. Uso na raw ang wholesale. Kaya naman lahat ng uri ng in-kind tulad ng scholarships, pagkain at iba pang tulong na lumilitaw lang sa panahon ng eleksyon, bawal na rin. Pagsisiguro rin ng simbahan, magbabantay sila sa mga kandidato at botante ngayong eleksyon kasabay ng COMELEC at taong bayan. Sana pahalagahan nila dahil sumumpa sila hindi lamang sa harap ng taong bayan, pero sa harap ng ating Panginoon. Ang mensahe ng mga kandidato na kung maaari simulan yung pagbabago. Ang pagbili raw ng boto ng isang kandidato, mataas man o mababa ang posisyon, ay itinuturing na major sin ng simbahang Katoliko. Ito rin daw kasi ang pangunahing sanhi ng korupsyon sa gobyerno. Kaya naman panawagan ng simbahan kaakibat ang COMELEC ngayong eleksyon, huwag nang bumili o magpabili ng boto para sa tunay at matagal nang inaasam na pagbabago. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.